Pagka po pala tayo merong pananampalataya, we see the invisible. Ano po? Pag meron tayong faith, nakikita mo yung mga hindi nakikita. Nakuha natin? Hindi tumulto. Di mo ba? Where there is faith, we see the invisible, believe the incomprehensible. Ano po? Pagka ikaw may pananampalataya, nakikita mo yung mga hindi nakikita at pinaniniwalaan mo yung mga hindi mo kayang unawain. Ganun po pala yun. Ano po? And hear the inaudible. Anong ibig sabihin nun? Naririnig mo yung mga hindi nila naririnig. Hindi rin ito multo. Di ba? Hindi po ito multo. Ibig sabihin kasi, our God, the God we serve is Spirit. So, ibig sabihin, pag matalas ang espiritu mo, mismong tinig ng Lord na kahit mahina, naririnig mo. Di po ba? And feel the intangible. Ibig sabihin, nararamdaman mo yung mga hindi mo nahihipo. Ibig sabihin nito, pagka alam mong nararamdaman mo kung and hope the imperishable. Ano po yung sabihin ito? Inaasahan mo yung mga bagay na wala. Kaya nga, kahit yung ating kaligtasan, diba? Kumbaga sa wala sa'yo na, pero inaasahan mo pa rin ang kaganapan nito sa iyong espiritual. Kaya nga, sabi dito, God wants us to possess faith. Sabihin nga natin, God wants us to possess faith. Say, no? God wants us to possess our faith. Talaga palang mga Inglesera dito. Ma'am, may teacher po kami English. Diba? Totoo po ito. Pagka tayo, sinabi natin tayo'y anak ng Diyos, kinakailangan nagtataglay ka ng pananampalataya. Hindi pwedeng punta ka lang ng punta rito, pero taga-upo ka lang. Saan mo dinadala yung pinakikinggan mong Word of God? Hindi naman pwedeng ang tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon. Ikaw pa rin i-apply. Nakakalimutan natin na, ay, may Lord nga pala ako. Bakit ba inuuna kong mamroblema? Bakit ba inuuna kong kumain? Ganun na mga tayo na-stress. Kaya na God wants us to possess faith. Ano po? Kaya we need to build our faith and strengthen it through practice. Di po ba? Kasi hindi mo naman pwedeng ipag-pray na, Lord, pahingi ng muscle. Hindi mo naman pwedeng ganun ang prayer mo, di po ba? Lord, pahingi ng muscle. Di ba kaya nagkakamuscle ang tao dahil siya ay nag-e-exercise? Di po ba? Hindi naman pwedeng, Lord, ligyan mo ako ng muscle. Wala ka namang ginagawa, nakanganga. Naunawaan natin? Parang ganun din po yun. So, maraming mga tao nagsasabi, ay basta ako meron akong, may pananampalataya ako. Basta ako naniniwala ako kay Jesus. Maraming tao ganyan. Di po ba? Pero, mag-iingat tayo kasi mismo sabi po ni Santiago 2:19, sabi po ni Santiago, sa chapter 2, verse 19, you believe that there is one God. Diba? Lahat tayo naniniwala ng iisang Diyos. Maganda yan. Mabuti yan. Sabi po ni Santiago. Di po ba? Sabi niya, even the demons believe that and shudder. Diba? Ikaw ay sumasampalataya ng Diyos sa iisa. Kasi marami talagang magsasabi, ay, naniniwala ako may Diyos. Naniniwala talaga ako may Diyos. Kaya lang, ang sabi,
Maganda yan, mabuti yan. Ano po, ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Ano po? Kaya nga, sabi ng Roma 12:3, we've been granted a measure of faith. Piling mo, magmula nung ipinanganak tayo, no, may purpose si Lord sa atin. Magmula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, sa sinapupunan pa lang may layunin na si Lord sa atin. Kaya nga kanya-kanya ng calling, kanya-kanya ng pagkatawag, at kanya-kanya rin ng sukat sa pananampalataya. Naunawaan natin? Yun ang sabi ng Roma 12:3. Ano po? And sabi nga, when a circumstance or situation arises or a storm in our horizon, ano yung ginagawa natin? Pagka dumarating pa lang ba yung mga matitinding mga pagsubok sa buhay natin, anong ginagawa natin sa faith natin? Halimbawa yung tsunami. Di po ba? Moto-moto, nag-a-alarm muna siya eh. Di po ba? Kaya nga, pagka po tayo, bago dumating yung mga ganung bagay, alam mo na, ibig sabihin, yung faith mo, alam mo kung anong gagawin mo. Nagko-command na tayo. Naunawa natin? Di ba nagko-command ka na? Hindi pwedeng nandyan ba lang, Lord, alisin mo ito. Kasi andito na. Di ba pwedeng ganun eh? Di ba kumbaga, bago siya dumating, ginagamitan na natin. Papaano? Sa ating pakikipagniig sa Kanya. Yun na po yun yung prayer life ng isang Christian. Kaya pag ang isang tao hindi prayerful, kulang, minsan andyan na, saka mo palang maaalala, ay, may faith nga pala ako, ba't ba ako natataranta? Ba't ba ako ganito? Diba ganun tayo minsan eh. No po, kaya nga, kinakailangan natin i-practice yung faith natin. Kasi bakit? Pag hindi natin to ginamit, sabi nga dito, yung pundasyon, ito yung kasi yung pinakapundasyon eh. Unawaan natin, ito yung pinakapundasyon ng ating pagiging isang Kristiyano. Kaya hindi pwedeng mahina ito, hindi pwedeng mabuhay ito. Kaya nga tayo nandirito. Ito yung pinalalakas sa atin ni Lord, yung ating faith. At kaya tayo lumalakas, tumatatag, tumitibay, dahil nakakapakinig tayo ng tungkol kay Kristo. Trials come and go. Di po ba? Hindi naman, pagka tayo may mga trials, nananatili siya doon. Pero Kristiyano ka, walang ganon. Pagka ikaw, sa sarili mo, pinananatili mo siya, hindi kay Lord ang problema sa'yo. Kasi pwede mo namang utusan eh. Pwede mong gamitan. Amen? Kaya mawawalan ng kabuluhan pagka hindi natin ito ginagamit. Ano po? Ano po ba ang illustration dito sa buhay natin? Para lang, ang faith ba natin kay Lord, para lang ba itong yung reserbang gulong? Ganun ba natin siya ginagamit? Kung kailan ka lang na flat, ay, may reserbang gulong nga pala ako. Ganun ba tayo? Yung halimbawa ay, Christian nga pala ako. Nakakalimutan ko, meron pala akong pananampalataya. Ganun po ba tayo? Hindi pala dapat ganun. Nakaka-relate po tayo? Dapat pala hindi ganun. Di po ba? Kaya nga, Hebreo 11:6, isa po ito sa ating, okay. Yun po yun, ano? Tingnan mo, hindi